Magandang gabi sa bawat isa, muli nag-devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa verse 11 ng Mangangaral, chapter 4. Verse 11 hanggang 16 yung ating babasahin. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan, ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa, ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay maaaring agad malag Ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Ang isang batang mahirap ngunit matalino ay mabuting di hamak kaysa sa isang matandang haring mangmang na ayaw tumanggap ng payo. Ang batang iyon ay maaring maging hari mula sa bilungguan o kahit siya'y pinanganak na mahirap. Nakita ko rin ang lahat ng tao sa mundong ito'y sumusunod sa isang kabataang papalit sa hari. Walang tigil ang pagdami ng taong nasusumpungan ng isang hari, ngunit pagkamatay niya, isa man ay walang pupuri sa lahat ng kanyang ginawa. Ito man ay walang kabuluhan, tulad lang ng paghabol sa hangin. Okay. Ngayon ay ang natutunan ko dito mula verse 11 hanggang 16 ay itong verse 11 hanggang 12 at itong verse 13. Sabi dito sa verse 11, kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. So ang ibig sabihin nito at ang aking pagkakaintindi, kung ang kaibigan mo ay nanlalamig sa pananampalataya, sa mga activities nyo sa church, pwede mo siyang i-encourage or ayain na magsimba ulit sa pamamagitan ng pag-i-encourage sa kanya upang manumbalik siya sa init ng gawain sa Panginoon. At yung bagay na yun ay isa sa pinakamahalaga sa atin bilang Kristiyano or born again Christian. Yung magkaroon tayo ng relasyon sa ibang tao upang maging encourage sa kanila at maging hamon sa kanila na magpatuloy sa kalooban ng Panginoon. Yun yung nakita ko dito at aking naunawaan dito sa verse 11 ng Mangangaral chapter 4. At sana naunawaan mo yung aking paliwanag patungkol dito sa verse 11 ng Mangangaral chapter 4. At ito namang verse 12, kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa, ang tatlong lubid na may pilipit, ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. So, yun. Ito naman ay ang aking pagkakaintindi dito. Kung ang Panginoon ay nakasentro sa inyong mag-asawa, kung meron ka pong asawa, kung pumapagitna sa inyo ang Panginoon, kung yung relasyon nyo ay nakaayon sa magandang plano ng Panginoon, kung ang relasyon nyo ay laging, alam nyo yun, laging nakatuon sa Panginoon, ang relasyon nyo po ay hindi basta-basta masisira. At
isang bagay po na mahalaga yon sa isang mag-asawa na lagi pong may patnubay ng Panginoon. At yun po, sana po ay naunawaan nyo rin po itong verse 12 ng Mangangaral chapter 4. At sana po ay unawain nyo po. At ito naman pong verse 13, sabi dito, ang isang batang mahirap ngunit matalino ay mabuting di hamak kaysa sa isang matandang haring mangmang na ayaw tumanggap ng payo. Ang isang aral ko po dito na aking natutunan at aking naunawaan o na aking naintindihan ay ito pong sinasabi dito na mas mabuting maging matalino sa lahat ng oras. At yun po, ang aking natutunan dito ay yung maging matalino at maging diskarte. Yung tumanggap ng payo na alam mo naman na kabubuti mo. Yun po yung pinakang naano ko po dito sa verse 13. Ulitin ko lang po, ang isang batang mahirap ngunit matalino ay di hamak kaysa sa isang matandang mangmang na hari na ayaw tumanggap ng payo. Yun po, sana po ay naunawaan niyo po yung mga verses na aking ipinaliwanag po dito sa Mangangaral chapter 4. At yun po, marami po salamat sa patuloy na pagsuporta niyo po sa aking pagdidevotion tuwing gabi. Salamat po dahil patuloy niyo po akong binibigyan ng pagkakataon na makapagbasa po ng Bible at pagdidevotion po sa inyo pong screen. Salamat po dahil patuloy niyo po akong binibigyan ng pagkakataon. Nawa ay patuloy niyo po akong samahan at nawa ay patuloy niyo po akong bigyan ng pagkakataon na maging hamon po sa inyo pong buhay bilang mabuting tao at mabuting kabataan. Yun lamang po at marami pong salamat. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye.